Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong umagang ito, kapiling natin sa linya ng komunikasyon ang isang eksperto pagdating doon sa mga psychosocial intervention dahil dumarami itong mga kaso po na dumaraan sa matinding anxiety lalo na doon sa mga highly affected areas ng mga nagdaan. Sunod-sunod po kasi itong mga kalamidad na tumatama sa ating bansa. Kapiling natin si Binibining Gladys sa Monte Canillo at welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Magandang umaga. Oo, unang-una, ito ho kasi yung sitwasyon. Marami yung mga reported na dumaraan sa matinding anxiety. Bunsod nga nitong matagal na pananatili ng mga tao sa mga evacuation centers dahil sa sunod-sunod na bagyo. How much more yung nakikituloy lang doon sa kanilang mga kaanak o kaya naman ay pinipilit tumira doon sa mga bahay kahit na nagkasira-sira na ito dahil sa pananalasa ng bagyo. Ano po ang take po ninyo sa mga ganitong sitwasyon? Oo 'no, nakakalungkot kung iisipin mo na, ang Pilipinas ang isa sa bansa na alam natin na talagang dinadaanan ng mga maraming sakuna at up until now may mga pag-aaral naman nagsasabi na kahit papaano tumaas yung antas natin ng kahandaan. Pero like what you mentioned, reality check nandun pa rin tayo sa very uncontrollable pa rin yung situations natin to the point na wala pa rin tayong maayos na mga evacuation center or worse, yung mga evacuation center natin, eh, nasasalanta rin. So, talagang tumataas yung helplessness during the calamity, no? So, if reality check kung nasa ang sitwasyon ngayon ang mga kababayan natin, lalo na yung mga nadaanan nitong mga nakaraang bagyo 'no. Kung titingnan natin, I don't want to say naman na instantly may psychopathological or disorder agad 'no, pero kung ise-summarize kasi natin yung sitwasyon, they are in an abnormal situation and how they responds to it, we can still consider it normal. Pero in clinical psychology perspective kasi, too much of being uncontrollable feeling about the situation might lead to a more complicated or severe type of psychopathological nga, no? So, yan yung gusto nating iwasan. Gusto nating mabigyan na sila ng paunang lunas na wag nang umabot sa mga anxiety or depressions or specific psychopathological. So therefore, my basic advice for those who experiencing or kung nandun sa mga lugar na it's not their safe space, it's not their home per se, alam ko napakahirap pero creating a sense of normalcy, yung gawin pa rin yung mga basic routine kung kaya, then therefore they can start that. So, lagi kong paalala kapag nag-PPFA kami yung psychological first aid after the sakuna is let's start with the basic. Tingnan natin kung ano yung pwede nating itulong sa sarili. Let's say, ikaw sa sarili, common 'di ba 'pag mga nasa stress hindi na nagiging mindful even sa pagkain, sa paligid, ni hindi man lang makaligo, makasuklay kasi ang daming inuuna. So, lagi kong paalala sa kanila is, let's start with the basic. Tingnan natin muna sa sarili natin, ano yung pangunahing pangangailangan natin kasi saan tayo hihila ng kalakasan, ng kalooban if basically tayo sa sarili natin wala. So, ayan, yan yung mga simpleng, advice ko for those nga na nakaka-experience ng gano'n. Okay. Actually, kahapon I heard na dyan sa Camarines Sur ay nagkaroon ng psychosocial intervention para doon sa mga estudyante nakakabalik lamang kahapon dyan sa mga schools. So, eto ano yung mga productive activities naman na maaaring gawin kahit papaano maging productive at manatili na kumbaga nadadivert yung attention, hindi na natin maiwasan. Talagang tinamaan tayo ng kalamidad. So, paano sila magiging productive instead na mag-alala o kaya naman ay umiyak habang siyempre inaalala yung mga pinsala at epekto sa kabuhayan natin. Like, yung mga gano'n halimbawa may nag-organize sa school or sa community, I think, connecting ourself within others, it's also important. For example, yung mga estudyante na bumalik sa school, for sure, 100%, napakahirap pa mag-focus na
bumalik sa ACADS, 'di ba? So therefore, I'm sure naman ito yung first take nila ngayon in terms of adjustment for some sort of debriefing. So, involving ourselves in those kind of organizations and or activities that would definitely help us. Minsan sanay tayo marinig ng mga Pilipino very resilient. Totoo naman. It just so happen na ayaw natin na magkaroon ng toxic positivity na tipong laging parang bina-brush off na lang 'no, na parang, "Oh, kaya naman na natin 'yan, babangon na lang tayo." Which is again, magandang, characteristic nating mga Pilipino 'yun 'no. Pero, tulad ng sinabi mo, if nakakaramdam ka ng kalungkutan, umiyak. Pero after that, let's ask ourselves to check anong puwede kong gawin. If it's specific activities such as kung merong, volunteering group, puwede din, puwedeng sumali dun na katulong ka na magre-repack ng pagkain or, alam mo na ikaw din mismo nasakuna ka din pero it's kinda uplifting din to ask someone or like kahit man lang kumustahin yung mga kapitbahay natin, mga, kabarangay, kung kumusta sila even though you yourself, I know yan yung isa sa pinaka-challenge, na kung sino yung tatayo at magtutulungan. At the end of the day, alam naman natin na tayo-tayo pa rin within the big community. But like what I mentioned to you earlier, doing the basic, doing what we think na within our sensations. Sorry if this sounds too psychological, pero pag nasa stress state kasi tayo, ang tawag natin dun is yung sympathetic mode natin, the fight or flight mode. So, in clinical psychology, ang best basic advice na lagi namin tinuturo is to go back within your calm and rest state. Which I know it's Mm. so difficult, lalo na pag nasa currently up until right now, nasa possible sakuna pa nga or nasa unhealthy states, no? But helping ourselves to use our senses, such as sense of sight. Tingnan mo kung ano yung pwede mong magawa. Magwalis-walis ka dyan, or try to look for pwede mong pagkaabalahan. Sense of touch, pakiramdaman mo yung sarili mo, pakiramdaman mo yung paligid, may immediate needs ba? And if it's yes, then address that. What else? Mm. Sense of taste, like what I mentioned to you earlier, no? Magkaroon ng healthy relationship with food pa din. Huwag hahayaan na magpapalipas ng gutom. Ayan, isa yan sa basic physiological needs na hopefully, number one na na-address na din talaga agad-agad, no? What else? Sense of hearing, kapag it's so important for us to listen to news every now and then, for us to be educated, lalo na kapag may paparating na naman na panibagong sakuna. Pero if it's sometimes it's becoming too much na, alam mo na yung may mga sensitibong naririnig tayo ng mga namatayan and such, if we feel na it's too much for us to listen to that, then therefore, let's divert our sense of hearing sa ibang bagay na alam natin na mas mapagpapakalma sa atin. So, basically, that's what we call grounding technique, using our senses for us to feel that this is our present, this is our moment, ito yung kaya kong kontrolin. Okay. So, yeah. Ang aking katande, meron ding katanungan po si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your question? Okay. Miss Gladys, since holiday season is just around the corner po, totoo po ba na kapag holiday season ay tumataas din po yung mga nakakaranas ng kalungkutan, lalo na sa mga working sector kasi may mga ilan din po na hindi po nakakauwi sa kanila pong pamilya. Ano po kaya yung maaari pong gawin? Correct, oo. So, since nga tayo mga Pilipino 'no, ika nga iba ang Pasko sa Pinas. So, yung mga kababayan natin, for example, let's say, industry na nagwo-work na ang clients nila is abroad. So, they need to really work on a certain shift na hindi talaga kaya or like let's say OFW talagang malayo 'no. So, therefore, maaaring ngang tumaas yung gano'ng pakiramdam. Since ang isa sa psikolohiyang Pilipino natin is kapwa, still trying to build a sense of collective connections with others. For example, let's say, yun nga, for example, BPO industry, tapos magki-Christmas or mag-New Year sa office, it's nice pa rin to celebrate at least with your co-workers, office mates, para kahit papaano, kahit wala ka sa sarili mong bahay, still ma-feel mo pa rin yung spirit ng Christmas. Kasi hindi natin maalas na, very very family-oriented tayo mga Pilipino, 'di ba? Nakikita natin ang celebrations ng Pasko is equals to connecting with family. So,
hindi lang during the time na ng no, medianoche or Noche Buena, but more of like in general, if talagang let's say sa probinsya yung mga pamilya na tas dito nagtatrabaho sa Maynila, still that simple feeling na not to feel isolated and creating a sense of connections with others would definitely help them. Sa ibang issue na lamang po siguro, Ms. Gladys, lumitaw po kasi sa budget hearing ukol sa pondo po ng DepEd na kakaunti pala po ang atin pong guidance counselors sa mga paaralan. Gaano nga po ba kahalaga ito pong pagkakaroon ng guidance counselor, lalo na po sa mga learning institutions? Oh, yeah. Nako, that's guidance counselor. They are very, very essentials in educational settings, no? Base sa pag-aaral, kailangan natin ng 1:200, in every 250 students, at least one guidance counselor. Reality check dito sa Pilipinas, some sort of, how to say it, nagiging common practice na around 500 student to 1,000 student is to one counselor. So kung titingnan, sobrang malaki na rin yung pagkukulang. But reality check, especially in public school, minsan isa and thousands of students, or sometimes guidance counselor na nga siya, she also act different tasks such as discipline, or sometimes nagtuturo pa. So ayun na lang yan yung realidad na napaka-essential ng guidance counselor, pero napakalaki pa rin ng kakulangan ng mga guidance counselor sa school. At personally, nakakadismaya na bilang isang mamamayang nagbabayad ng buwis, no? Nakakadismaya na napupunta sa mga ganong, I don't know, pagsasayang ng budget, if you permit me to say those, no? Pero yeah, going back to the question, it's so important for us to have guidance counselor in every school. Number one, they act also as a second parent. Study shows that guidance counselor really contribute in terms of improvement and academic outcomes. Kasi, for example, kung di nyo matatanong, I'm also teaching in college eh. So, our guidance counselor is really the main point person in terms of career counseling. Kapag meron silang uncertainties or difficulty, kung yun nga ba talaga yung tatahakin nilang kurso, si guidance counselor ang isa sa pinakauna nilang lalapitan. Second is that they also address mental health of students, no? Before sa aming mga psychologists na magkaroon ng parang clear signs symptoms, dumaan muna yung kay guidance counselor. Nagkaroon muna ng simple debriefing, assessment, and referral sa amin. So therefore, they are really an important foundation to really have a holistic, healthy education system. So parang bahay yan na kapag walang maayos na isang pundasyon, maaaring masira. So therefore, yung basic foundation ng educational system, guidance counselor is really one of the important part of it. So kaya dapat magkaroon talaga ng maayos na budget, maayos na plantilla, maayos na number ng guidance counselor in every school institution here in the Philippines. Okay. With that, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi po ninyo sa mga taga-subaybay natin at sa Bombo Radio Philippines ngayong umagang ito. Thank you so much and have a nice day. Maraming salamat din. Thank you. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isang psychologist at isang professional teacher din, mga kabombo. Si Ms. Gladys Amonte Canillo, dito pa rin sa, kumbaga, yung mga usapin no, na napapanahon sa mga ganitong sitwasyon. Sunod-sunod ho, yung mga kalamidad na tumatama sa atin. Samantala,